The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you everything and remind you of everything that I do. Ang title po ng reflection ko, Teacher. Gusto ko po i-dedicate ito kay Ma'am Nora Galang, Teacher. Mayroon pong namatay dito, pinagmisa ko lang ngayong afternoon before the Mass. Ang tawag ng bayan sa kanya, Teacher. Everybody calls her Teacher. Hindi ko naman po naging teacher. Ang tawag ko sa kanya, Teacher and Ma'am Nora. Kasi sa kanyang buhay, naging teacher po siya sa parang school sa Clark, sa mga bata. Parang daycare. Diba sa mga nagtatrabaho sa Clark, minsan yung anak nila maliliit, si Ma'am Nora in charge ko. Sa mga marami sa mga anak ng mga nagtrabaho sa CDC, kilala si Teacher Nora. Minsan may nabasa akong data about our faith. Obviously, mga Katoliko pinakamarami sa Pilipinas. Almost 80%. Yung Iglesia ni Cristo, yung born again, yung Protestante, Muslim, they share around that 20% or more. Obviously, pagdating sa binyag, mas maraming binibinyagan ng mga Katoliko. Ako lang dito, madalang lang yung walang binyag pag linggo. Or everyday, meron din. Dito sa Sapang Bato, may kaugalian po. Kahit na Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, mayroon po yung binyag. Kasi sinasabay yung sa first birthday. Yung first birthday ng bata, doon na binibinyagan kasama na yung birthday. 2 in 1. Okay lang po yun, basta nabibinyagan yung mga bata. Pero sabi nung paring nag-present ng data, ang dami natin binibinyagan. In fact, nung piyesta ng Santo Niño, nagkaroon tayo ng mass baptism, libreng binyagan ng bayan. More than 68 yata yung bininyagan natin for that day. Plus yung naghahabol pa sa kanilang before lunch. Sabi nung pare, madami tayong binibinyagan. Pero mahina tayo sa pagtuturo sa mga nabibinyagan. We are very prolific when it comes to baptism. Pero pagdating sa catechesis, in following up our faith, in terms of teaching them to what we believe, in terms of content, we still have a long way to go. Marami pa. Naniniwala po ako doon. Marami yung bininyagan na Katoliko, pero marami pa rin yung pamangailangan ng pagtuturo. Kung ako yung tatanungin nyo, mas gusto ko dadami sa kaparokya natin mga katikista. At napansin nyo naman sa parokya natin, malaking tulong ng Holy Angel University kasi nagpapadala siya ng mga education students to teach catechesis. Kaya po nagkaroon tayo ng maraming kumpil at saka maraming First Communion because of that. Ironically, dito sa Sapang Bato, ang pinakamaraming profession dito, teaching. Marami pong teacher dito sa Sapang Bato. Sa mga sisimbahan, marami din mga teacher. Teacher sa private school, teacher sa public school, mas marami. Teacher sa mga colleges, teacher sa university, mga official sa mga universities, taga Sapang Bato. Tapos meron pa tayong regional director ng DepEd, taga Sapang Bato. At saka po maraming teacher na nag-abroad as teachers also. We are still wanting in terms of teaching. The Holy Spirit will be your teacher, sabi dito sa Gospel. Maganda po ito. Natuturuan natin. We multiply ourselves when we teach. Nung ako po yung gumraduate sa seminaryo, dahil scholar lang po ako, kaya natapos po ako, pinag-aral din ako. Pinangako ko sa sarili ko, pag nagpapari ako, magtuturo ako. That's my way of giving back. Kaya po, magmula nung na-ordain akong pare, 30 years ago, as much as possible when I have the opportunity, nagtuturo po ako sa seminaryo. And I'm very happy because I'm in touch with the young, with the seminarians at sa mga batang pare. Kung
Kong Edgar, biyasa kang foreman. Hindi kaya kang mag-obra. Potan tuturo mo la. Potan tumala. Pwede lang maging foreman. Kasi tiro mo la. You can multiply yourself. Makanya naman kayong charismatic. Ang yamakya-beta kayong charismatic, they may be joining the prayer meeting. Pero I invite you, Chinkora Rengabeyo, go back to the basics of our faith. The basics of our prayers. The basic of what we teach. Kaya bening ebanghelyo, muna maning kakatamong pangkatoliko. Minsan, meron akong nakakausap, hindi po sa charismatic, sa ibang mga Catholic movements, officer na sila. And when I'm talking to them, I notice they are not familiar with our liturgy. They are not familiar with the Mass. They are not familiar with the details of our faith. Lalo na ngayon, alam niyo po, lalo na ngayon, nung bata tayo sa Catholic school at saka sa mga private school, kahit hindi Catholic school, meron tayong religion as a class. Meron tayong Christian living. Sa college, meron tayong theology. Ngayon po, wala na. Values na lang ang tawag in general. Kaya kung minsan, kahit na nasa private school sila, they don't have much background in terms of faith. Meron po akong pamangkin, nag-aral dito sa Angeles, sa isang exclusive na Montessori. Okay naman po, magaling yung pamangkin ko. Pero ngayon, nag-aral na po siya sa Ateneo, sa Manila. Sabi sa akin ng nanay niya, nahihirapan ang pamangkin mo. Hindi sa ibang subject, nahihirapan siya sa theology. Kasi sa Ateneo, they go back to theology. Kahit yung mga batang magagaling, I'm impressed when they choose to become teachers. Halimbawa, si Matthew, isang anak ng kaibigan ko. Magaling na magaling yung batang yan. Bata pa lang, memorize na yung mga dinosaur. Memorize na yung mga flags of the world. Pag nakaharap ako sa kanya, talagang I could not comprehend. Hindi ko po alam yung alam niya. Ang galing-galing ng bata. Nag-aaral siya ang masters. Pero alam niyo po anong gusto niyang gawin? Maging teacher. Isn't that wonderful? When there are people who wanted to give themselves in different ways. Sana turo tala po, apong Cora, kikatang anak, kikatang liturgy, turo talang mangurus, turo talang simba, turo talang mga di. That is a way, pamanata mo, kikatang kasalpandayanan. Sometimes you notice, sa mga Pilipino, ang daming tinatawag ng folk Catholicism. Folk Catholicism. It sometimes go against or contrary to our institutional Catholic faith, yung mga teachings natin. You don't blame them. You don't say mali sila. Baka kulang tayo. Halimbawa po, pag Holy Week, ang daming nakapila dyan. May dalang krus, may dalang flagellation. No? But they don't go to church when it comes to Sunday. They just glorify the suffering and death of the Lord in the cross. But they do not understand resurrection, na yung kamatayan ni Kristo hindi natapos doon. At yung kanyang mga sakripisyo hindi natapos doon. Ito'y nagwagi sa muling pagkabuhay. Kailangan ho natin ng mga teachers. Kayo po nagsisimba dito tsaka sa online. May we teach our faith in different ways. Kung minyan, paano ka naging malapit sa simbahan? Dahil sa lola mo, sa tatay mo, sa nanay mo, nagturo sa atin. And we are very grateful. The Holy Spirit worked through them. I will send the Holy Spirit to teach you and to guide you. Nakikita mo ba yung Holy Spirit? Nakakasalubong mo? Hindi. Ito'y totoo sa mga katekista, sa mga nagtuturo sa pananampalataya. Silang nagsasanay sa atin. In every teacher we arrived experience the real experience of the Holy Spirit. So true. Nakwento ko na po ito, ikukwento ko muli. Nung malit po ako, panganay po akong apo since birth. And yung pagiging panganay, yung lola ko, bulag. Nabulag po yung lola ko, si Lola Grace. Kasi po, diabetic po siya.
Very young pa ng lola ko, siguro 60 pa lang, nabulag na po siya. Alam niyo po, dahil ang lola ko, kamukha niyo, palasimba. At yung bahay namin, hindi naman malayo sa simbahan. Dahil ako yung panganay na apo, ako po yung kinakausap niyang tulungan ko siya sa simbahan. Kasi bulag siya. Sa totoo, ayaw ko. Pinipilit lang ako. Ayaw ko kasi mas gusto ko natutulog. Maagang misa sa Florida Blanca. 5:30 in the morning. Paglinggo, ganun din. Ayaw ko. Gusto ko matulog, gusto ko maglaro, gusto ko manood ng TV. Pero sinasama ko ng lola ko. Pinipilit niya ako. At pag nandun ako sa simbahan, hindi ko man naintindihan ang pinagsasabi ng pare. Alam niyo po, may panahon na hindi na makasimba yung lola ko kasi yung kanyang diabetes, progressive. Hindi na po siya makatayo, hindi na siya makapaglakad. Yung pari na lang pumupunta sa amin para mag-communion yung lola ko. Hanggang after some years, nung grade 3 na po ako, namatay na yung lola ko. Alam niyo po, napansin ko, wala na yung lola ko, hindi na nagsisimba yung lola ko, namatay na yung lola ko. Napansin ko, nagbabalik pa ako sa simbahan. Nagkaroon ako ng kaibigan sa simbahan. Naging akong altar boy, naging choir, naging katekista, naging student Catholic Action. Naging pari pa nga po. Naging pari pa po ako. Salamat sa lola ko. Siguro yung kakapilit niya na ayaw ko, pinapasalamatan ko. Kung minsan sinasabi ng mga bulang, ala ko nga karapat masya siya buntukin nga na ako. Dapat mas masya sa buntok karela. Ala ko nga karapat, makulit la rin ang anak ko. Dapat mas makulit ta karela. Because when you are a teacher, you have to always be patient and decided in teaching and molding the young. Dakal na po yung may matuturo ka rin anak yan, kay internet, kay nga babasada, kay nga kahit, kay TV, kay computer. But let us, our presence, our way of life, our love for them guide us to become teachers. In you, the Holy Spirit remains. Teacher, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.